Ang paupaang bahay ni Aling Presi. Ang bayan ng Masbate ay tahimik, malayo sa ingay ng syudad. Dito, ang mga kwento ng multo at engkanto ay bahagi na ng pang-aaraw-araw na buhay. Si Cronica, isang dalagitang nagtatrabaho bilang guro sa isang liblib na paaralan, ay desperado naghahanap ng murang matitirahan matapos siyang paalisin sa dati niyang apartment. Isang hapon, habang naglalakad siya sa palengke, may narinig siyang bulong. May paupahan ako, anak, mura lang, malapit sa paaralan. Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae na nakasuot ng lumang saya. Si Aling Presi. Ang ngiti nito ay mahigpit, halos hindi natural. Sige po, tingnan ko, sabi ni Cronica, kahit may kakaibang kaba sa dibdib niya. Inakay siya ng matanda sa dulo ng bayan, kung saan nakatayo ang isang malaking lumang bahay na kahoy. Ang pintura ay kupas na, mga bintana ay parang mga mata na naghihintay ng nilalang. Walang ibang nakatira ngayon, kaya tahimik, sabi ni Aling Presi. Kahit may kutob si Cronica, pumirma pa rin siya ng kontrata. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Cronica ng kanyang mga gamit, narinig niya ang mahihinang kalabog mula sa kusina. May tao ba? Tawag niya. Walang sumagot. Nang matulog na siya, bigla siyang nagising na maramdaman ng malamig na haplos sa kanyang braso. Hello? Walang nakatingin sa kanya. Pero nang ihagis niya ang kumot, may nakita siyang basa sa sahig, parang bakas ng paa. At ito ay patungo sa kanyang kama. Kinabukasan, nagising si Cronica na may mga pasa sa kanyang braso. Parang kagat. Daga kaya to? Bulong niya. Pero ang mga marka ay hugis daliri. Nagtanong siya sa mga kapitbahay, pero halos lahat sila ay takot na magsalita. Bakit walang nakatira dyan? Tanong niya sa isang matandang lalaki. Tumango ito ng malalim. Dati, maraming nakatira dyan, pero isa-isa silang nawala. Isang gabi, nagdesisyon si Cronica na magsaliksik tungkol sa bahay. Sa munisipyo, natuklasan niya ang nakakagimbal na katotohanan. Ang bahay ay pag-aari ng isang Presi Salvador, isang babae na namatay noong 1950s. At ang nakakatakot pa, ang bangkay nito ay hindi nakita. Isang gabi, nagising si Cronica sa ingay ng pag-awit. Bumaba siya at nakita ang isang grupo ng mga tao sa sala. Mga taong walang mukha. At sa gitna nila ay si Aling Presi, nakatingin sa kanya. Sumama ka sa amin, bulong nito. Tumakbo si Cronica palabas, pero ang pinto ay sarado na. Nakita ni Cronica ang isang silid na hindi pa niya napapasok. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga larawan ng lahat ng dating nangupahan. At lahat sila ay patay na. Sa gitna, may isang litrato ng kanyang sarili. Gumawa si Cronica ng paraan para makatakas. Pero bago pa siya makaalis, narinig niya ang huling bulog ni Aling Presi. Hindi ka na makakaalis dahil ikaw na ang bagong mayari. At bigla nagbago ang lahat. Naramdaman niya ang kanyang katawan, nagiging bahagi ng bahay. Isang buwan ang nakalipas, may bagong nangupahan sa bahay. Isang batang lalaki. At sa bintana, nakangiti si Cronica.
kasama ang iba pang dati ng upahan. Welcome sa iyong bagong tahanan, bulong niya. At ilang siglo pa ang nagpatuloy ang paupahan ni Aling Presi. Kapag pumasok ka, hindi ka na makakalis.